ito naman po, pag-usapan po natin itong naging statement po ni Tekram kung saan may sinabi siya about Dave. At this is the first time yata na may sinabi si Tekram na medyo against kay Dave. At talagang hindi niya napigilan ang kanyang sarili dahil nga po, inulit ko sa mga sinasabi nga po nilang mga kasinungalingan na sinasabi ni Dave. So panoorin po natin itong statement ni Tekram. Intindihin tapos gawan po natin ng reaction video or magbigay po tayo ng ating opinion. Kuya, sabihin mo na yung mga totoo. Magsalita ka ng katotohanan. Pagka hindi ka nagsasalita ng katotohanan, ikaw maipit. Tama. Alam mo, ginagamit mo yung laptop. Saan mo ginagamit? Relax. Huwag ka lang. Oh, ba't ko kinuha nun? O kasi mapapahama ka. Anong pinapanood mo? Actually, ito po yung, inulit ko nga po, ito po yung first time nga po na nagsabi si Tekram ng against kay Dave or something about Dave na hindi, may something na ginagawang hindi tama para ang gulo. Kasi nga, yun sa, about nga po sa pinapanood ni Dave sa laptop, which is, alam po natin na, alam po ninyo kung ano po yung ibig sabihin ni Tekram doon, especially sa mga kabataan ngayon. Pero parang may nabanggit o parang sinagot ito ni Ninong S. Parang may sinagot siya dito about sa panonood ng something na gano'n na parang something education daw. Hindi ko lang masyadong pero parang nasa post po niya yon. So anyway, ayan, pagpatuloy po natin. Sige. Magsalita ka pa kasi hindi kasi naawa ako sa mga ninang niya. Na siyempre, Tiwala sila sa sinasabi ng bata, hindi nila alam. Kasi nungalingan na yung Siguro ilan, o di ko alam. Kaya pagka sinimulan mo yung mga kasama mo sa kasinungalingan ngayon, at tatagal yan, mabubuhay ka ng pangit yun? Hindi maganda yung papupunta ng buhay mo, kuya. Kaya umingi ka na ng tawad sa mga kasama mo ngayon, magsabi ka ng katotohanan, magpunta ka dito, mag-usap tayo harapan para maiayos mo yung buhay mo. Yun lang yung kailangan mo gawin para magpatuloy yung buhay mo na mapayapa. Huwag ka na magsisinungaling sa mga ibang tao kasi kawawa yung mga nagmamahal sa'yo. Babagsak ka pagka pinagpatuloy mo yan. Promise. Yun nga po sinasabi ni Tekram na talagang babagsak daw si Dave or mapapahamak kung ipagpatuloy nga po niya itong pagsisinungaling niya. Madami pang nagmamahal sa'yo na naghihintay lang. Basta humingi ka lang ng tawad sa mga taong kasama mo ngayon. Magsabi ka ng totoo. Yun lang naman ang kailangan mong gawin. Ano yung silbi ng tagumpay mo kung ano ba yung ibig sabihin ng tagumpay sa'yo? Alam mo naman yung kung paano ka pinapalaki dito. O tabunan ka man ng pera ni Ninong Stephen mo o nung sino man yung mga kasama mo ngayon, wala ka naman naging respeto sa amin. O sa kanila walang katotohanan yung mga sinasabi mo. Anong tagumpay nun? Pagka namatay ka, ano sa ka pupunta? Relax lang. May buhay, may pag-asa. Lang ako na-stress lang ako sa ni Ninong Stephen. Ang ganda namin mag-usap ni Ninong Stephen. Kay Ninong Stephen naman naintindihan ko kasi yung side. Pero ang sinasabi ko lang Ninong Stephen, itanong nyo ng maayos, katotohanan ba yan? Kasi pagka nagsama po kayong ganyan, na puro kasi nungalingan yung yung pagsasamang gandulo, saan pupunta po yan? Mapapahamak po yung bata pati ho kayo. Hindi ho siya maayos. Kaya kuya, ang maganda mong gawin, magsimula ngayon, humingi ka ng tawad sa mga mo. Kaya di ba sabi ko sa'yo, magpunta ka dito, mag-usap tayo harapan. Ayan, yun nga po, mga 2 weeks na yata, simula na mag-start ang issue na ito. At since from the beginning, sinasabi na nga po nila Tekram, nila Tekjun na yun nga yung kailangan nilang gawin, pumunta si Dave doon para makipag-usap sa kanila, magharap-harap sa barangay para maayos na ito. Pero 2 weeks na nakalipas pero wala pa rin nangyayaring ganon. Although nagpunta si Nanay Apple doon para kunin yung mga ibang gamit ni Dave, pero ipapansin kasi talaga sana kung andun mismo si Dave para alam mo yung mga sinasabi niya na something against
Tekram and Madrastas family is matindigan niya yung mga sinasabi niya, yun, makapag-usap siya ng maayos, ma-verify yung mga bagay-bagay. Pero yun nga, wala pong nangyayaring ganun. So yun pong gustong mangyari ni Tekram, na makaharap mismo si Dave, makausap, matanong ng mga bagay-bagay tungkol po sa issue na ito. Barangay. Huwag kang matakot. Hindi kita papaluin ng kasi tinanggal mo naman din na yung karapatan ko bilang ama mo eh. Huwag ka na, nakakasuhan ka. Hindi na kita papaluin o ano man. Wala naman ding saysay yung yung 5 years. Tinapon mo lang dahil lang sa mga taong binigyan ko ng pera. Hindi ko kasi gusto kay Ninong Stephen. Ba't mahilig siyang para siyang yung pa-post-post? Hindi siya. Pwede naman, Hindi siguro Hindi para siyang babaeng post ng post. Hindi kaya siya, Tatay Ram, pwede bang nat-chat naman ako. Tanong siya, no? Magtanong. Lalaki sa lalaki. Hindi magsalita po kayo. Tatay Ram, pwede bang, hindi po. Lang. Pasensya na po. Pero, hindi ko, masyado na matagalo kasi yung paghihintay ko para mag-usap po kami ni Kuya. At gusto kong ilabas din lahat ng para maintindihan niyo po yung side namin. Pabawas-bawasan, Pasensya na din po kay Ninong Stephen, ha? Even though may sinasabi si Tekram against Ninong Stephen, pero andun pa rin yung kanyang kababaang loob. Talagang humihingi pa rin siya ng pasensya sa humihingi pa rin siya ng pasensya kahit na may nasabi siyang hindi maganda. Ito rin po yung first time na may nasabing ganoon si Tekram about Ninong Stephen, kasi usually talaga is talagang ipinagtatanggol din po niya si Ninong Stephen na ganito ganyan nga po. Pero yun nga, dahil nga po sa mga post nga po na hindi pa verifikado, ay napuno na rin siguro si Tekram, kaya nakapagsabi siya ng ganoon. At alam ko na maintindihan naman ito ng mga tao kung bakit nasabi ni Tekram ang ganoon, at sana maintindihan din po ito ng mga involved po doon, kasi tao din naman si Tekram, although napakataas talaga ng kanyang pasensya. 2 weeks din po siya naghintay bago siya nakapagbito ng mga salitang ganoon. So ibig sabihin napakataas ng kanyang pasensya, pero yung tao nga po kahit gaano pakataas ng pasensya, talagang nauubos din ito, kaya nakapagsabi siya ng ganoon. So hoping talaga na magiging okay na ang mga bagay na ito, at wala na pong mga pasaring-saring ba tawag na, yung mga post na na mas lalang nagpapagulo. Kung meron man pong sasabihin yung isa, ay i-verify po muna. Kumbaga pakinggan both sides daw po, sabi nila Tekram, nang sa ganun is ma-verify at hindi na lumaki pa ang gulo, kasi napakagulo na nga po ng mundo, mas lalo pang gumugulo dahil sa issue na ito. So hoping na sana maging maayos na ito, kasi maging tayo mga viewers is naapektuhan na rin, especially sa mga talagang nagmamahal, especially tayong mga nagmamahal pala sa Tekram family, sa Madrastas family, at sa mga nagmamahal kay Dave dati. Ayan. So yun, hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video tungkol po sa issue na ito. So inulit ko, ulit po natin marasal na pasalamat sa lahat ng mga bagay natin natatanggap, kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon, at wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. So God bless po sa ating lahat, at bye for now po.